Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello sa inyo Popoy at Bea at syempre hello din sa mga listeners ninyo. Isa ako sa mga silent followers ninyo. Masaya na sana akong nanonood o nakikinig lamang sa mga episodes na ipinalalabas ninyo. Pero napunta kasi ako sa isang sitwasyon na kinailangan kong kumuha ng ballpen at notebook para maglabas ng mga saloobin. Isa pa, napansin ko kasing welcome naman sa inyo ang iba't ibang klase ng mga kwento. Ako nga pala si Kevin, pero Kev na lang for short. Isa akong young professional, pero sisiw pa talaga ako kung may tuturing sa larangan ng totoong mundo. Hayaan niyo muna sana akong ipakilala ang iba pang bibida sa ikikwento ko ngayong araw. Una, kasama sa kwento ko ang mama at ang papa ko. Sunod naman ang 3 ko pang mga kapatid. Ako nga pala ang bunso sa pamilya namin. Ang panganay namin ay si Kuya Chris. Nasa 30s na siya. Miyembro siya ng LGBTQIA+ community. At siya ang tumatayong tagabantay naming lahat. Sinundan naman si Kuya Chris ni Ate Carla, ang pinaka-responsable sa aming lahat. Siya yung masasabi kong strong, independent woman. Matalino rin siya at strikto sa sarili niyang buhay. Pangatlo, si Ate Casey. Siya ang palagi kong kasama dahil kahit mas matanda siya sa akin, parang ako pa ang taga-alaga niya. Makulit si Ate Casey. Matigas ang ulo, happy-go-lucky, at sabihin na nating hindi biniyayaan ng exceptional na talino. And last but not the least, ako, ang bunsong hindi paborito at lalong hindi spoiled. Normal lang naman ako. Nothing too special about me. Except, expert ako pagdating sa paghuhugas ng pinggan. At pagsunod sa mga utos ng 5 pang taong mas nakatatanda sa akin. Lahat kami, Popoy at Bea, ay nakatira sa iisang tahanan sa Mandaluyong. Buong buhay namin ay umiikot lang dyan sa Mandaluyong. 2 bahay lang ang natatandaan kong tinirhan namin. Masasabi kong my childhood was not that bad. It was fun. Pero mas madalas yung chaos. Just imagine, Popoy at Bea, 4 na anak na magkakaiba ang ugali nagsama-sama sa loob ng iisang tahanan. Ano? Kevin, akin na 1,000 ko. Sinampal mo ba ako, Ate Carla? Ha? Oo, akin na 1,000 ko. Bakit mo naman ako sinampal? Anong 1,000? May 1,000 akong naiwan sa pantalon ko noong nakarang araw. Ikaw ang naglaban ng linggo, di ba? Bakit hindi mo pa rin sinusoli sa akin, ha? 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 Anong yaka? Nagastos mo na, no? Saan mo dinala, ha? Ibalik mo sa akin yun, ibalik mo! Aray, ate, ano ba? Wala nga sa akin eh. Hindi ko alam yung 1,000 sinasabi mo. Saka hindi naman ako yung naglabay, si Ate Casey. May part-time kaya ako ng linggo, di ba? Si Casey? Si Casey ang naglaba? Oo nga. Si Casey nga nagsabi na ikaw ang naglaba eh. At ikaw ang nagtago ng 1,000. Hindi nga ako. Tanong mo pa kay Kuya Chris. Oy. Ba't narinig ko pangalan ko, ha? Kuya, di ba si Ate Casey naglaban ng linggo, kuya? Oo, si Casey. Anak ng, napakasinungaling talaga ng babaeng yon. Cassandra! Cassandra, halika dito! Cassandra! Oh,
Pumasok ka dito sa kwarto ni na Kevin. Dalian mo! O bakit ba? Ang aga, ang lakas ng... Aray! Bakit ka nananampal? Alam mo ikaw kahit kailan, napakasinungaling mo. Ang galing-galing mong gumawa ng kwento. Anong ginawa ko? Sabi mo si Kevin naglaba, ikaw naman pala. Akin na yung pera. Saan mo tinago, ha? Isisisi mo pa sa iba? Hala! Hoy, Kev! Ikaw ang naglaba! Parang timang naman to. Ano nga ko wala nga ako doon. Hoy! Alas 12 ka na umalis pero umaga nakababad na yung mga damit. Oo, pero ikaw yung nakita ko naglalabas ng mga lalagyan ng damit. Nilagay ko lang sa likuran kasi alam ko maglalaba ka. Nilagay mo yung iyo lang, no? Okay, Tams? Paano mo nalaman kasi ikaw yung naglaba? Hindi nga. Suka mo nga maglaba nung linggo. Oo nga, pero may pasok nga ako, di ba? Mga punyemas kayo. Asan na yung 1,000 ko? Wala nga sa akin, Ate Carla. Lalong wala sa akin dahil damit ko lang pinakikialaman ko. Sino ba kasi naglaba? Hindi nga ako. Pagkakaltukan ko kaya kayo. Ano? Turuan? Wala nga amin? Bakit ba nananakit ka, ha? Parang 1,000 lang eh. O sige. Sigawan mo ako, sige. Kaya mo maglabas ng 1,000? Amin na. Amin na! Ikaw ang magbayad ng internet dito sa bahay. Sige. Dahil sa pera, mainit ka na. Dahil sa magnanakaw, oo. Hindi nga ako. Lalong wala sa akin. Carla, ito yung 1,000 mo. Ma? Kung tapos na kayo, ihanda nyo na yung mesa, kakain na tayo. Ma, saan mo nakita yan? Sa may TV? Hindi, sa ilalim ng patungan ng TV. Dali na, kilos na. So si Mama naglaba? Oh, tignan mo. Aray! Di ikaw nga nakakita. Napakasinungaling mo. Nakakita? Tinago ko ba? Nawala mo lang kasi. Ang sarap mong sungal-ngalin eh. Alam mo ikaw ate, Hoy, hindi pa ba kayo tapos dyan? Ihanda nyo na yung lamesa. Kevin, iligpit mo na yung higaan mo. Pakidami na rin yung akin. Kayong 2 tahong, ayusin nyo na yung lamesa. Nagugutom na ako. Puro kayo away. O, dali na, kain na. Kevin, abutan mo nga ng kanin ng papa mo. Okay po. Okay, maggulay ka. Puro ka kolesterol sa katawan. Hindi ah. Chris, kumuha ka na ng tubig pala. Kev, kuha ka ng tubig. Lo, Asan ba yung ref? Andyan lang naman sa kanan mo, di ba? Dagdagan mo pa kanin mo, Carla. Di, okay na to, ma. Ang payat mo na, anak. Ma, diet nga ako. Gawin mo yan kapag wala na tayong makain. Pero sa ngayon, tanggapin mo na ng maayos ang biyaya ng Diyos. Diet. May sinasabi ka? Oo. Itong mga to talaga. Tama na, ha? Huwag nang magsalita, kumain na kayo. Ma, aalis nga pala ako sa Friday. Itong Friday na to, pupunta lang kami sa... Hindi, anak. Darating ang kapatid ng papa mo. Sabado naman sila darating eh. Sabado andito na ako. Sabado ng gabi ka mo. Casey, kailangan ko ng katulong para maghanda ng pagkain. Andito na nga po ako ng Sabado. Hindi, Casey. Sa susunod na weekend na lang. Marami pang weekend na darating. Kevin, abutan mo ng ulam ang papa mo. okay po. Okay. Di wag niyo rin payagan si ate umalis. Oh, anong ako? May lakad ka rin, di ba? Oo, pero sinabi ko ba? O, huli. Sinabi ko nga. Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, hindi ako tutuloy. Hindi katulad mo. Para kang timang. Para kang timang. Sige, kung gusto nyong umalis, umalis kayo. Huwag na rin kayong bumalik. Tignan mo ginawa. Uy, tama na nga. Nakakawalang gana kayo eh. Si Casey kasi pabida eh. Mama, masarap yung sigang mo ngayon. Tama-tama ang timpla. Sige lang, kain ka pa. Popoy at Bea, mga ganun lang ang mga tipikal na eksena sa loob ng tahanan namin. Walang linggong walang nag-aaway. Pero eventually ay nagkakaayos din naman. Although sa totoo lang, nagkakaayos lang naman kami dahil sa mama namin. Si mama kasi talaga ang watchdog, kumbaga. She's a dedicated housewife. Lahat kami ay takot kay mama. Hindi pala takot, it's more like mataas ang respeto namin sa kanya kaya madali niya kaming napapasunod.
Si Papa naman, yung tipong tahimik lang na tao. Kung ano ang opinyon ni Mama, ay ganun din siya. Abala kasi si Papa sa paghahanap buhay para sa amin. Hindi niya kami madalas hawak para alagaan o bantayan. Si Mama talaga ang nakatoka sa aming lahat na magkakapatid. Kaya kapag may issues kami, no comment lang si Papa. At ang nakakatawa o nakakatuwa sa amin, Popoy at Bea, ang pinaka-bonding naming pamilya ay tuwing kakain. Sa hapagkainan. Malaya kaming gawin ang kahit anong gusto namin sa loob ng bahay. Pero kapag kakain na, breakfast man yan, lunch o dinner, kailangan sabay-sabay. Walang mag-skip unless valid talaga yung reason. Sa hapagkainan kasi namin nakakausap ang isa't isa. Doon din nabubuo minsan ang mga gulo. Doon din naman naaayos. At Popoy at Bea, sinasabi ko sa inyo, napakasarap magluto ng mama namin. Totoo yung sinasabi nila nga nakakawala ng stress kapag nakakakain ka na ng masarap na pagkain. At sa sobrang sarap nga ng luto ni Mama, kahit simpleng adobo o paksiw ay nakakagaan talaga ng pakiramdam. Pwera na nga lang, nung sumapit na ang pandemic, lahat naman tayo ay na-stress ng sobra. Marami rin ang na-depress. At marami rin ang nawala sa wisyo ang takbo ng buhay. Kevin, isama mo na tong kinainin ni Mama. Kanina umaga pa to, ha? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. May klase kasi ako eh. Ito nga, ngayon palang din hinuhugasan yung pinagkainan natin kanina eh. Teka, nisprayan mo ba ng alkohol yan? Oo. Sige, tabi mo na lang dyan sa baba. Tapusin ko lang tong mga plato natin. O bakit? Wala naman. Parang hindi lang ako makapaniwala na nangyayari sa atin ito. Si Casey tsaka ako nawala ng trabaho. Ikaw, home study. Si Papa sarado ang negosyo. Si Carla na lang yung nakakapit. Buti na lang sa grocery tatrabaho si Carla. Kahit papaano, malabong mawalan siya ng trabaho. Di rin kuya. Yung nanay nung classmate ko sa grocery din nagtatrabaho eh. Kaso nagbabawas din talaga ng tao. Ay, Diyos me talaga. Ano ba itong nangyayari sa Earth? Ay, teka, uminom na ba si Mama ng gamot? Tignan mo dyan sa lamesa kuya. Oh, andito pa yung para sa umaga. Teka, papasok lang ko sa kwarto. Dadalan ko na rin ng snack si Mama. May biskwit dyan oh, tsaka saging. Okay, push. Face mask kuya ah. Oo. Alcohol paglabas. Oo naman. Tuyong-tuyo na nga yung balat kong kaka-alkohol. Teka, punta ko na muna si Mudra. Ay, kailan kaya ako gagraduate sa paghuhugas ng plato? Bakit kasi 4 lang ang ginawa ni na mami? Sana isang basketball team na. Para maranasan ko naman yung may mautusan. Tumatawag sa akin? Si Ate Carla. Kevin! Kevin! Kuya? Kevin, kumuha ka ng tricycle. Tawagan mo si Papa sa labas. Ha? Bakit? Dalian mo si Mama. Si Mama! Tumawag ka dali! Si Mama? Teka. Pa! Papa! Si Mama daw pa! Tumawag ka ng tricycle pa! Hindi po pwedeng ganon. Paano namatay ang nanay ko ng ganon-ganon na lang? Huminahon po muna kayo. Oo, may COVID yung nanay namin, pero maayos pa siya kanina. Hindi po ba kayo aware sa health protocol? Dinala lang namin dito kasi nawala ng malay at ayaw magising. Paano siya namatay? Pakipaliwanag ng maayos. Tapos, ano to?
Hindi na namin pwede makita nanay namin? Yun po kasi ang utos sa amin. Hindi pwede yun. Pa? Balik niyo sa amin yung nanay namin. Ayos lang po ba kayo? Walang po, sir, ha? Tubig. Gutom ba kayo? Pasensya na po, pero hindi po Hindi. namin pwedeng i-risk Sabihin mo na lang kung sa mga ano, personnel kung namin. nagugutom ka. Lalo na po kayo. Parang mga tanga to. Sir, bago po kayo pumasok, Nak. pinapagawa namin kayo ng Ano ba nangyari doon? Labas yung nanay Doon namin. sa kuya mo. Jom! Ang mama mo. Asan ang mama mo? Eh pa, yun na nga eh. Hindi ko rin masyado magets pero parang hindi natin pwedeng makita si mama. Ano ba nangyari sa mama mo? Hindi mo ba narinig kanina pa? Sabi wala na daw pa eh. Na ano daw? Ano to? Na cardiac arrest daw. Pero ewan ko pa, parang malabo naman eh. Sa dami ng tao dito, baka nagkamali lang sila. Okay naman si mama kaninang umaga eh. Nalito lang siguro yung mga nurse. Sana. Di bali pa. Kausap naman ni kuya yung nurse eh. Antayin na lang natin. Pa! Kevin! Si Ate Casey po. Ano nangyari? Bakit yung dinala dito si Mama? Ito kasing Kevin na tong labo kausap eh. Walang masagot eh. Hindi ko rin kasi alam kung anong sasabihin natin. Nagpatawag lang si Kuya Chris ng try kasi nga nawala ng malay si Mama. Ayaw magising. O asa na si Mama? Bakit nandito tayo sa labas? Yun nga eh. Andun pa si Kuya Chris kausap yung nurse. O tapos, asan nga si Mama? Eh, sabi wala na raw. Ha? Pero feeling ko hindi naman sure yun. Nakita mo naman ang daming pasyente dito. Ngarag na ngarag sila, di ba? Baka naguluhan lang. Ba naman yan, Kevin? Tanungin mo, siguraduhin mo. Antayin na lang natin si Kuya. Puntahan mo, nak naman ng teteng naman oh. Eh bawal nga marami sa loob. Kung pwede nga lang sana di 3 kaming kumakausap dun sa nurse. Asan ba si Kuya? Ayun o, dun sa window 3. Kuya! Kuya Chris! Huwag mo nang tawagin ate. Lahat ng tao tumitingin eh. Antayin na lang natin. Kevin, Pa? nagugutom na ako. Sige pa, tara doon sa may karinderya. Tara, ate, halika. Ba't tayo aalis? Nagugutom si Papa eh. Kayo na lang. Aantayin ko na lang si Kuya Chris. Sigurado ka ah. Tara pa. Popoy at Bea, hindi na nga namin nakita pa ulit si Mama. Isa ang mama ko sa kinuha ng COVID sa mga unang buwan ng malawakang pagkalat nito. At alam nyo, ang weird talaga nung naging takbo ng sitwasyon na yon. Nagawa nga talaga namin kumain pa ni Papa sa karinderya. Dahil sa totoo lang, paniwalang paniwala talaga kami na nagkakagulo lang ang records ng ospital at hindi talaga binawian pa ng buhay si Mama. Kasi Popoy at Bea, malakas pa si Mama. Meron lang siyang ubo at lagnat. Pero wala siyang ibang sakit. Ang sinabi lang sa amin, cardiac arrest daw. At hindi agad nag-sink in sa amin ang lahat. Kasi nung time na yon, wala pa masyadong impormasyon tungkol sa COVID. Wala pang malinaw na health protocols. As in, bago pa lang ang pagputok ng COVID. Nagpapanik pa ang buong bansa, ang mga tao, ang mga ospital, at ang mga government officials, unlike ngayong 2022 na. Kaya nandun kami sa stage na sa isip namin, imposibleng mabiktima kami. Hindi pwede. Hindi si Mama. Malabong si Mama. Pero wala. Nangyari ang mga nangyari. Yung taong nakita mo nung umaga ay wala na nung kinagabihan na. Ang 6 na miyembro ng pamilya naging 5 na lang. Pao, eto na kape mo. Tsaka pandesal. Kevin, kunin mo nga yung palaman sa taas ng ref. Bigay mo kay Papa. Ge, teka.
Pao, Gisingin mo na si Kuya, tsaka si Casey. Sabihan mo mag-breakfast na. gising na sila. Naliligo lang si Ate Casey. Kumain ka na. Ito na. Ate, ano nga palang ulam natin mamaya? Tanong mo kay Kuya. Ano yon? Anong itatanong sa akin? Anong ulam mamaya? Kayo, anong gusto nyo? Prito? Na naman? Marunong ka magsinigang. Hindi. Ikaw, Carla. Medyo. Oh, yon, sinigang na lang. Pero nasa trabaho ako. Magkano ba yung mga pangsahog sa sinigang? Kaya ba ng budget? Teka, eto 600 oh. Kevin kunin mo na to. Yan, pamalengke. Pag kulang, si Kuya Chris nang bahala. Eh, paano tayo magsisinigang? YouTube lang yan, kuya. Sa bagay. Oh, ikaw na bahala ha. Oo, sige. Patulong ka na lang kay Casey. Hiwa-hiwa, ganyan. Ano yun? Anong gagawin? Magluluto lang ng sinigang. Magtulungan na kayo ni Kevin. Okay. Sige. Marunong ka? YouTube. Ganun din. O sige, kayo nang bahala. May Zoom interview ako. Ay nga pala, bigas pala. Teka, bibigyan kita ng pambili. Ay hindi, anong klase? Anong klase? Dinurado? Sinandoming ata eh. Ano pang choices? Hindi pwedeng brown rice? Arte, kuya. Mayaman ka? Mahal kaya brown rice? Dinurado na lang, pare-parehas lang yan. Sa bagay. Kahit ano na, Kevin. Ingat lang. Baka malagkit yung mabili mo. Sinandumeng. Sinandumeng ang binibili ng nanay mo. Oh, yon. Okay po. O siya, sige na. Kilos na. Casey, after ko ng Zoom interview, maglilinis tayo ng bahay. Ha? Ano sa tingin mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Maasim naman, 'di ba? Sakto lang. Anong sakto lang? Ang asim-asim na kaya. Oo may asim pero hindi naman maasim na maasim. O paano to? Pwede na yan, laman tiyan din yan. Sigurado ka? Wala naman tayong choice ayan na yan eh. Sige na nga, bahala na. Okay, maghain na tayo. Ihanda mo na yung lamesa. Ako na kukuha ng ulam. Yung rice cooker, ilagay mo na lang din sa lamesa. Maliit lang naman yan eh, para doon ako kukuha. Bawas hugasin na din. Okay. Kuya! Kuya Chris! Pa! Kain na! Kevin, tawagin mo nga si Papa. Ayun sa may labas oh. Okay. Oh, kamusta? Anyari? Success? Hindi ko sure. Tingin? Well, mukha namang sinigang. May sinigang din naman. Upo ka na. Ay, pa, upo ka na po oh. Sinigang ulam? Yes pa, nag-try kami. Sige. O ito, ulam pa. Kanino? Kevin, tubig please. Ito na. Let's go. Let's eat. I'm super hungry. Ano ba? Ka ba umiiyak, ha? Problema mo, ha? Hindi masarap eh. Ponyemas ka, sino ba nagluto, ha? Kayo ni Kevin, di ba? Hindi nyo tinikman. Kevin kasi. Anong ako? Sabi mo kasi sakto na eh. Sabi ko sakto lang yung asim, di ko naman sinabing sakto yung lasa eh. Ngayon na nga lang tayo nagsabang mga leche kayo. Ako na naman. Ako na lang palagi may kasalanan. Tapos mamaya pagagalitan na rin ako na Ate Carla. Malamang,
Kasi siya yung nagbigay ng pamalengke. O di kayo na. Kayo na lang magluto. Huwag na ako. Huwag niyo na ako utusan kahit kailan. Sinabi ko ba magaling ako magluto? Sino ba sa atin magaling magluto ha? Tatahugas na naman ako ng pinggan ninyo eh. Popoy at Bea, those were the times na ramdam na namin ang pagkawala ng ilaw ng aming tahanan. Sa pagkawala ni Mama, doon namin nakita yung butas na iniwan niya dahil sa dami ng responsibilidad niya. Mula sa pamamalengke, pagluluto, pag-aayos ng mga bayarin, pag-organize ng bahay, at pag-organize ng mga buhay namin. Sanay naman kami sa mga gawaing bahay pero sanay kaming may nagsasabi sa amin kung ano ang unang gagawin, anong oras, at kung papaano. Kung tama ba o mali yung ginagawa namin, kung kulang pa ba o sobra na. Kaya nung nawala ang nagmamando sa amin na si Mama, ay bigla na lang kaming natanga. Andyan yung mga tanong na, paano nga natin gagawin to? Sinong gagawa niyan? Tama ba yung ginagawa natin? Pagkatapos nito, ano nang susunod? At ang pinaka nakakalungkot sa lahat, Popoy at Bea, yung dating magulong hapag, naging tahimik na. At eto legit talaga, yung dating masarap na pagkain na nakahain ay napalitan ng lasang hindi na pamilyar sa amin. Isang lasa na hindi namin nakasanayan, never naming natikman. At yun ay yung lasa ng isang nawalan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Di masarap. Popoy at Bea, sabi ko sa inyo kanina, kung hindi dahil kay Mama, baka kung anong gulo na ang inabot naming magkakapatid. At dahil nga wala na siya, nag-domino effect na ang lahat. Isa-isa nang dumating ang mga pagbabago sa bahay. Hindi na sabay-sabay kumain paminsan-minsan. Nagkaroon na ng kanya-kanyang mundo. Si Papa nga kasi hindi naman masalita na tao. Hindi mahilig mag-sermon. Hindi rin demanding. Basta okay ka, okay na rin siya. Kaya dala na rin siguro ng kalungkutan at uncertainties about the future. Bawat isa sa amin ay naghahangad ng pagbabago. Unang umalis sa bahay si Ate Carla. Siya naman kasi ang may ipon na at kayang-kaya ng suportahan ang sarili niya. Nagpapadala na lamang siya sa amin ng pera, panggastos, dahil nag-aaral pa ako during that time. Siyempre, dahil naumpisahan na, malamang sa malamang, ay meron ng susunod. Pa, upo ka na. Kakain na tayo. Atay kuya mo. Nag-text si ate, naglalakad na daw siya sa kanto. Nandiyan na yun. Ano ka mo? Saan ka pupunta? Aalis na nga ako dito. Uwi na pala. Oh, saan ka nga pupunta? Kain na. Anong ulam? Adobo. Ay, masabaw. Sabi sa'yo, Kev, pag adobo, yung medyo manuyo-nuyo na yung sabaw. Mas masarap yun. Walang itlog?
Di mo nilagyan ng itlog, Kev? Mas masarap may itlog eh. Pwede po kayang umupo na lang tayo at kumain? Si Papa kanina pa kayo niintay eh. So, saan ka nga pupunta? Basta sa Alabang. Sa Alabang? Sa bahay ng jowa mo, in short. Eh kung yun yung nasa isip mo, edi sige. Anong yun yung nasa isip ko? Yun talaga ang totoo, bruha ka. O edi yun. Alam mo ikaw, sinasabi ko na nga ba't may maiitim kang balak eh. Inaantay mo lang na mag 40 days si mama tas wala na. Aarangkada ka na. Kevin, timpla mo akong juice. Okay. Bakit kung magsalita ka parang ang sama-sama ko? Lilipat lang naman ako ng tirahan kasi hello, matanda na ako. Kay Ate Carla wala kang imik. Pagdating sa akin, kuda agad. Eh may karapatan naman akong gawin yun. Yung edad mo may karapatan. Pero yung wallet mo, wala. May pera ka, may trabaho ka, ipon. Si Carla pinayagan ko kasi may trabaho. Kayang magsulo. Eh ikaw? Kuya, ito na yung juice oh. Thank you. Nako, Casey. Ako nga nawalan at nagkaroon. Eh wala pa rin nag-i-improve sa'yo eh. Ayan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit gusto ko umalis dito. Para hindi na ako nasistress sa bunganga nyo. Lalo ka na kuya. Palagi mo na lang akong pinag-iinitan. Wala na akong ginawang tama sa mata mo. Ay buti alam mo. Kasi wala naman talaga. Lahat ng plano mo palyado. Mga diskarte mo sa buhay, muntanga. Tapos ngayon aalis ka dito sa atin? Doon ka sa jowa mo maghahasik ng lagim? Habang galing. Bahala ka na nga. Bakit ba ako magpapaalam sa'yo? Eh may sarili naman na akong buhay. Ngayon na kaya ako umalis, no? Para matapos na. Para wala nang masyadong chika pa. Aalis na ako ngayon. O sige ah. Huwag kang babalik ditong luhaan ah. Huwag kang makahingi-hingi ng pera sa amin ng ate mo. At lalong wag kang hihingi ng tulong kay Papa. Kapal naman ang mukha mo pag ginawa mo yun. Ano bang problema mo, ha? Ang problema ko sa'yo. Willing victim kang mapahamak. Pikit mata kang makikiliven sa jowa mo. Eh wala ka namang ambag sa buhay niya. Ano bang alam mo? Baka nga kaya di ako makahanap ng matinong trabaho kasi ikaw kasama ko. Lakas mong makahatak ng malas eh. Ako? Malas? Eh may trabaho na nga ako eh. Eh ikaw? Magkakaroon pag hindi na kita kasama sa bahay. Pa, kanin ka pa? Hindi na. Magpapahinga na ako. Sorry pa. Pa, kain ka pa. Konti lang yung kinain mo. Hindi na. Busog na ako. Ikaw kasi. Manahimik ka. Pwede naman kayong tumira kahit sa inyo gusto. Wala namang pumipigil sa inyo. Wala na yung pipigil sa inyo. Ate, sure ka? Alis ka na talaga? Oo nga, nakapangako na ako sa jowa ko, no? Tsaka ang daming trabaho sa South. Daming available. Uy, ba't kailangan dun ka pa? Para namang napakalayo ng Alabang sa Mandaluyong. Eh sige, ikaw mag-uwian, ikaw mag-commute. Tsaka Kev, sa totoo lang ha, tama yung sinabi ni Papa kanina. Wala na si Mama. Wala na yung pipigil sa atin umalis dito. Hindi ka ba masaya dito? Masaya naman. Ay hindi, sakto lang. Eh hello, simula pagkabata andito na tayo sa lugar na to. Ilang kanto lang pagitan ng dati nating bahay nung maliliit pa tayo. Kaya alam mo yun, it's time for a change. Baka kaya hindi ko magawang umunlad kasi andito pa rin ako. Sinisi mo pa yung bahay natin. Pasalamat ka nga, may bahay ka eh. Kev, home is where the heart is. Lo, yun daw? Bata ka pa, hindi mo pa magigets yun. Teka nga, asan ba yung blazer ko? Alam mo ba yun, yung iisang style pero 3 colors? Saan mo nilagay? Kabamali ko. Ikaw Tagalaba, di ba? Pag nasuot mo, oo, malalaman ko. Kailan mo ba huling sinuot yun? Last year ata. O, di ba? Ang galing. Last year pa pala eh. Hindi mo ba nakita sa cabinet ever? Tanong mo kay Mama, baka... Tanong ko kay Mama? Ma, saan mo ba nilagay yung mga blazer ko, Ma? Antayin mo mamaya pagtulog mo. Dalawin ka ni Mama. Sira ulo. Di nga, Ma. Seryoso, saan mo nilagay? Kailangan ko yun para sa job interview eh. Anak, napakasalaula mo talaga. Patay na nga ako, sa akin mo pa rin hinahanap yung gamit mo. Yun na nga.
Tulungan na kitang hanapin. I-stressin mo pa sa langit si Mami. Popoy at Bea, sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nabawasan ang tao sa bahay. Umalis na nga si Ate Casey at kasama na ang boyfriend niya at tumira na siya sa Alabang, mas malapit sa workplace niya. Kung si Ate Casey lumapit na sa workplace niya, si Kuya Chris, iba naman. Nakahanap siya ng murang pabahay sa Bulacan area. Work from home naman kasi siya, kaya ayos lang ang layo ng bahay niya. Samantalang ako, syempre nanatili sa tabi ni Papa hanggang sa makapagtapos. Pero eventually, kinailangan ko ring lumipat ng tirahan. Na-assign kasi ako sa isang branch office sa Laguna. Swerte nang matanggap ako sa trabaho during the pandemic, kaya kahit malayo, ay grinab ko na yung opportunity. Kaya doon ako sa Laguna nagstay tuwing weekdays. Tapos paminsan-minsan ay umuwi ako sa Mandaluyong ng weekends. Paminsan-minsan lang kasi sa hirap ng trabaho ko, parang mas gusto ko na lamang humilata sa kama at matulog tuwing day off ko. Isa pa, hindi rin naman ako nag-aalala para kay Papa. Kasi wala man kaming magkakapatid sa bahay, ay hindi naman siya totally nag-iisa. Pa, ready na po yung lamesa. Mga kapatid mo? Parating na raw. Tinawagan ko kanina, pakaliwa na sa kanto yung taxi. Okay. Pa, ayusin ko yung buhok mo, sabog-sabog na eh. Wag na. Mga kapatid mo lang naman yung darating eh. Eh syempre, minsan lang makadalaw yung mga yun. Dapat pogi tayo. Ganda na suit mo eh. Wag na. Pa! Hi, Pa! Wala na pala sila eh. Hi, Pa. Namiss kita. Aba, pogi mo ngayon, Pa. How are you, Pa? Ayos lang. Kevin, may dala kami lechong kawali. Tanggalin mo na sa take out. Sige ate. Ay ako, may dala akong biko, for dessert. Lagyan mo to sa malapad na tray. Okay. Luto nino to? Ano meron? Sino nagluto? Luto ni Tita Beth yan. Nino? Sino yun? Si Beth. Kevin, eto na yung paper cups, Meron pa kami sa bahay. Ay, andyan na pala yung mga kapatid mo. Hello sa inyo. Tita Beth, sina Kuya Chris. Hello po. Ate Carla. Hello po. Tsaka si Ate Casey. Hi po. Naku, ang lalaki nyo na. Huling kita ko sa inyo, mukha pang tomboy tong si Carla. Po? Ay, diba, nung mag-high school ka na, nagpagupit ka ng maikli? Paano nyo po? Kapitbahay natin si Tita Beth dati. Dun sa dati natin bahay sa kabilang barangay. Doon pa rin kami nakatira, akalain nyo yun? Ay, nagugutom na siguro kayo, Mag-aalauna na kain na tayo. Okay, tara. Ay, sige po. Kain na. Seryoso ka ba, Kevin? Girlfriend? Si Papa may girlfriend? Oo nga. Gano'n na sila katagal magjowa. My God, kinikilabutan ako. Si Papa may jowa. Sa edad niyang yon? Kakaloka. Ilang taon na ba yung Beth? Ang alam ko, mas bata kay Papa ng 5 taon. So,
Paano naging sila? Ewan, dumalaw na lang ako isang araw, nandun na siya sa bahay. Inaasikaso si Papa. Wala nang tanong-tanong, gets ko ni. Dapat nagtanong ka. Anong masama magtanong? O paano, sige nga. Sa bagay, paano nga naman itatanong ni Kevin yon? So how did you guys meet? What do you love most about each other? Sex or chocolates? Gaga. Siyempre hindi ganon. I mean, kahit pabiro man lang. Pwede kayo, sige. Basta ako, tahimik lang ako. So, ano yan? Jowa-jowaan lang? Magli-live-in o magpapakasal ba sila? My God. Hindi ko akalain carry pa ni Papa makakuha ng bagong asawa. Si Papa parang tatahi-tahimik lang pero matinik din no? Hindi naman, parang para sa akin. Parang si Tita Beth yung una nagkagusto Halata naman parang estatwa lang si Papa kanina Wala namang hawak o akbay. Si Tita Beth lang yung himas ng himas kay Papa. Pero parang hindi ko ma-imagine na may ibang mahal si Papa. Ewan ko lumaki kasi tayong walang ibang babae si Papa kundi si Mama lang Ang tanong, mahal nga ba? Baka wala lang nagawa si Papa dyan. Pwede, no? Ang judgmental nyo naman. Bakit? Boto ka? Hindi naman sa boto, parang ano lang. Kung saan masaya si Papa, doon ako. Ako rin. Ako, di ko sure. Di ko rin sure anong mararamdaman ko. Bigyan nyo ng time. Pero basta ako, masasabi ko lang, hayaan na natin si Papa. Wala naman tayo sa bahay. Sino mga kasama niya kasi uugod-ugod na siya. Salamat na lang tayo may nag-aalaga sa kanya. Kayo ba? Gugustuhin yung tumanda mag-isa? So, anong say niyo sa nilasing na hipon niya? Kalasa ba dun kay Mama? Ay, hindi no. Hindi mo rin bet, Carla? Hindi ganun kasarap. Parang hindi nilasing na hipon Parang may amats na hipon lang, no? Kulang sa seasoning? Parang, syempre bet natin yung lasing na hipon. Yung gumagapang pa, no? True! Ganun yung kay Mama Sa akin, sakto lang naman yung lasa ng luto ni Tita Beth. Lahat naman sa'yo, sakto lang Anong masama sa sakto lang? Kesa naman sa wala talaga. Teka nga, ano pang ginagawa natin dito sa tindahan? Bakit hindi pa tayo magsiuwian? Nagchichismisan pa kasi tayo, ito naman. Pero sige, tara uwian na. Kita-kits na lang sa kasal ni Papa. Ay, kalurks! Wag naman. Ikaw, grabe ka kuya. Wag muna, di pa ako ready. Tsere! Tara na, pumara na tayo ng taxi. At ayun na nga, Popoy at Bea, may nobya na nga si Papa. Pero wala namang drama na naganap. It's just that life happens. And finding a partner after losing your wife is nothing but normal. Pero ito, atin-atin lang Ramdam ko namang hindi talaga in love si Papa doon kay Tita Beth. Pero siguro meron na silang understanding na they are getting older and older every day. At mas mabuti nang tumanda na may kasama kesa naman sa nag-iisa. At naiintindihan naman namin yun. Hindi naman namin magagawang alagaan si Papa 24 oras. So at least, alam naming may nagbabantay sa kanya kahit papaano. Pero alam niyo Popoy at Bea, ang weird lang talaga. It's so weird how losing one person can change the entire course of not just one life, but 5. Halimbawa, kayong mga nakikinig o nagbabasa ng letter ko, i-imagine ninyo, today, andyan ka sa pwesto mo ngayon, nakaupo o nakahiga. Lahat ng nasa paligid mo, familiar ka. And then, pumikit ka lang ng 5 seconds. Pagdilat mo, nasa isang lugar ka na hindi mo na kabisado, hindi mo na kilala. Ganun kalutang ang naging buhay namin after mawala si Mama. My brother and my sisters were busy with their lives, and I was busy trying to build a life. A life na normal at on track. I was a regular employee na may sariling cubicle sa office at may maayos na pananamit. And I thought, ito na yun. Ito na siguro yun. Yung buhay na hinahangad ko.
Boss. Good morning po. Pinapatawag niyo raw po ako? Oo. Halika nga, pumasok ka. Maupo ka. Thank you po. Bale, ano kasi, ganito yun. Regarding ito doon sa application mo for promotion. Yes po, sir. Ganito kasi yun. 3 kayo 3 kayong candidates. Okay po. Yun nga, kasi yung gusto ko sanang pag-usapan natin. Bakit po, boss? Iniisip ko kasi, baka imbis na promotion, baka mas gusto mong mag-change department na lang. May mga department kasi na may available position na kalibel naman nung promotion na ina-applyan mo. Nagigets mo ba? Medyo po. Kasi Kev, magaling ka. You have so much potential. And I think you will really shine sa ibang department. Parang pakiramdam ko kasi inaamag ka lang dito. Parang sinasayang lang kita, ganun. Sir, kaya nga po ako nag-apply for promotion para... Pero naniniwala kasi akong mas kailangan ka ng mas mataas na department. Hindi lang dito sa atin. Sir... Okay, sige. Tatapatin na kita. Yung isang nag-apply kasi si Nida. Kilala mo naman si Nida, di ba? Mas matanda sa'yo yun. Lumang tao na yun dito. She's been with us for the longest time. Ang tingin ko baka dapat pagbigyan na siya yung ma-promote. Aminin ko, you are way better than her. Kaso nga, Kev, mas bata ka naman sa kanya. Mas marami ka pang opportunities na darating, di ba? Kay Nida, di na ako sigurado. Most likely, wala na. Dito na siya tatanda at saka magre-retire. Ibig niyo po bang sabihin, boss? Gusto niyo pong mag-giveaway ako para kay Nida? Hindi naman magbigay daan. Tunog mahina naman si Nida sa ganun. At ikaw tunog kawawa. Ang anggulong tingnan natin may ibang direksyon kang gustong i-explore. Ganyan. Naku Kev, ako nagsasabi sa'yo. Matatanggap ka sa higher department. Sa galing mong yan, naku. Ako pa magre-recommend at magbabackup sa'yo. This is a great opportunity, Kevin. Pero syempre, atin lang off the record. Pag-isipan mo mabuti, ha? Tapos balikan mo kagad, ha? Parang gago naman yun. Sa madaling salita, oo. Gusto ni boss, mag-giveaway ka para dun sa matandang dalaga. Parang gano'n na nga. Kakainis. Tagal ko nagsipag, nagpakitang gilas. Tagal ko nagtiyaga para lang maging qualified sa promotion. Sabay ganito yung mangyayari. Akala ko magpe-paid off yung pagsalo ko sa trabaho ng iba, sa pagtanggap ko ng responsibilidad ng iba. Yung paggawa ko ng paraan para sa kapalpakan ng iba. Yung pagiging masunurin ko, pakikisama. Oo lang ako ng oo, hindi ako nagrereklamo. Lahat ng yun, mauwi lang pala sa ganito. Daya no? Wala pala sa galing Nasa edad pala pag-asenso mo dito Kaya alam mo? Sige, go. Lipat ka na lang sa ibang department. Doon papahalagahan ka nila. Ako rin naman magre-resign ako next quarter. Ayoko na rin dito Para tayong nasa kahon ng posporo. Ano? Inom kaya tayo mamaya? No, game? Pass muna ako. Pag ganitong nakaka-stress mas gusto kong kumain. O tara, buffet tayo. Gusto ko sa bahay, lutong bahay. Okay, pasok ko na sa loob. Tawagan ko na si Patty. Okay. Pwede kong paluto kay Patty. Sinigang kaya? Oo, parang masarap yung mainit na sabaw. Hello? Babe? Oh. May pasok ka ba mamaya? Oo, meron. Pwede kaya magpalambing ng ulam? Ano bang gusto mo? Sinigang sana. Okay, sige. O kaya nilaga. Matagal pag nilaga sinigang na baboy na lang Okay, tsaka... Babe, tawag ka na lang mamaya. Patawid akong kalsada Okay. Sige, ingat ka. Love you. Gusto ko na umuwi.
Hindi mo ako sasabayan kumain? Babe, may pasok nga ako. Tsaka nagmamadali na ako kasi nga tinapos ko pa yung sinigang. Teka. Lagay mo sa ref yung ulam Huwag mo iwan sa kaldero. Bakit hindi ka na lang... Sige na, alis na ako. See you later. Babe. Hugasan mo yung kinainan mo Love you, babe. Alis na ako. Sarap sana kumain na may kakwentuhan. Kain na nga ako. Ay, sa wakas. Wow. Makahigop na rin ng sabaw. Init. Ayos. Mukhang masarap to First time ko matitikman ng sinigang ni Patty. Hindi masarap. Hello? Hello? Ate? Anong problema? Anong problema mo? Hoy, ano na? Namimiss ko si Mama. Namimiss ko yung luto niya. Gusto ko na umuwi sa atin. Gusto ko kumain ng luto ni Mama. Kahit pritong itlog pa. Gusto ko makita silang dalawa ni Pampa. Gusto ko kayong makita. Gusto ko kayong makasama. Gusto ko bumalik sa dante-ante. Mas gusto ko yung dati. Ayoko na ngayon. Mas masaya ako maghugas ng plato. Kasi mapagod na ako na ganito. Nakakapagod, no? Sobra. Sige, tawagan mo si Kuya Chris. Tatawagan ko si ate. Sabihin mo uuwi tayo. Oras na kamo para uuwi na tayo. Popoy at Bea, it's been roughly 2 years since we lost our mother. At sa totoo lang, we were all just trying to navigate our way through life. But there is a void in our hearts. An empty space. Empty, but heavy. I'm not sure about my siblings, pero ako personally, Popoy at Bea, hindi ko lang siguro inaamin sa sarili ko, but I'm just trying to survive every day. Basta mairaos ko lang ang isang araw na nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko, okay na ako. But if you ask me kung masaya ba ako, the answer is no. Pag tinanong mo naman ako, what will make me happy, hindi ko rin alam ang isasagot ko.
At hindi ko talaga alam, Popoy at Bea. I'm not excited about life. I'm not looking forward to anything except my salary. Hindi ko alam kung kailan nagumpisa, pero I'm just empty. Yung huling beses siguro na tanda kong I was full of life was a week bago nagkasakit si Mama. Super busy ako noon sa mga kabilaang utos ng mga kapatid ko. Busy akong nag-iisip kung aling dishwashing liquid ang mas effective pantanggal ng sebo. Wow, I miss the old days. Namimiss ko yung simpleng buhay. Namimiss ko yung mga luto ng mama ko. Mababaw man para sa inyo, but I swear, simula nung nawala si Mama, hindi na ako masyado nag-e-enjoy sa pagkain. Physical taste, sige. Pero yung emotional happiness of enjoying a meal, nagbago na. Namimiss ko ang mama ko, Popoy at Bea. And honestly, napasulat ako para lang mag-unload. At siguro para na rin alamin kung ako lang ba ang ganito o normal lang ang nararamdaman ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, mga kamorkada. Maraming salamat for listening to my boring story. God bless at ingat po kayong lahat. Lubos na gumagalang, Kevin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Di masarap. Mga kapamilya, oras na natin. It's 5 minutes after 2 p.m. At yan na nga po ang kwento nitong si Kev. Ayan, si Kevin na... alam mo Kevin, sinasabi mo ron sa sulat mo sa huli, pagpasensya na ang boring na kwento. Of course, it's not a boring story. Diba? Yan yung mga kwento na may lalim at talaga naman sa sobrang lalim pati ang puso ni Popoy ay kinurot-kurot, 'di ba? At para bang pinaalala sa akin kung papaano nga ba, gaano ang mga pagbabago kapag merong isang mahal sa buhay na hindi mo na makakasama sa loob ng bahay ninyo, 'di ba, ng tahanan ninyo. Katulad na lamang din nung pamamaalam na rin ng mismong nanay ko rin. Way back 2003, actually it's hindi nga way back parang kahapon lang, 'di ba? Parang kahapon lang, 'di ba? Pero sige, pag-usapan natin ang kwentong ito ni Kevin. Yun naman pala yung hindi masarap. Akala ko merong mga turo itong si mama nila, 'di ba, na mga luto, 'di ba? Na kasi minsan kahit yung mga niluluto na ipinapamana na sa kanilang mga anak, 'di ba, sa mga pamangkin, 'di ba, yung mga style, yung diskarte sa pagluto dahil minsan yung simpleng adobo kapag ka ipinaluto mo sa iba, lalo na kung galing na galing ka roon sa nagluto, parang iba rin yung lasa. 'Di ba? Parang ito medyo maasim. Ito medyo na sobrahan naman sa paminta. Yan yung mga ganyan. 'Di ba? May mga pintas tayo pero kapag ka nakasanayan natin at syempre ang nagpapasarap talaga, actually it's not the sa tingin ko ang message dito sa kwentong ito hindi yung pagkain na nakahain lang. Yung bonding ng family sa meal, 'di ba? At nasa ano po 'yan, nasa pag-aaral din 'yan na isang napakahalagang oras sa isang buong araw, 'di ba, na magkasama-sama sa pagkain ang buong pamilya. 'Di ba? O isa po 'yan sa napakahalagang araw dahil sabi nga diyan kasi nakakapagkwentuhan, diyan nagkakaroon ng kumustahan, diyan yung sabi nga rin dito ni Kevin, diyan nga minsan sa hapagkainan pa, diyan pa yung medyo mag-aaway ng konti pero right there and then, 'di ba, natatapos yung hindi pagkakaunawaan dahil kumpleto, nandiyan si nanay, nandiyan si tatay, andiyan si ate, si kuya, 'di ba? Kung may mga kapatid pa, 'di ba? And it's really a beautiful thing. 'Di ba, na sabay-sabay na kumakain,
'Di ba? Na I don't know, ako nakarelate ako ng gusto kasi alam nyo mga kapamilya, no, simula pa nung bata kami. Okay, simula pa nung mga bata kami, naalala ko na talagang napapagalitan kami, talagang napipitik, napapalo kami ng daddy namin, ano? Kapag ka yung alas 7 ng umaga, breakfast, lahat nakabangon na yan, ha? Lahat kailangan nasa lamesa na, nakapaghain na by 7 a.m. Diba, medyo tanghali na ngayon. Yung iba kasi 6 a.m. kung mag-breakfast, ano? Tapos at 12 noon, tanghalian naman yan. Diba? At syempre, 7 p.m. ulit. Diba? Yan na ulit yung, lalo na yung dinner time namin. Diba? Parang walang naglalaro ka sa labas, ayaw mong pumasok, ay talagang masisinturon yung puwet mo. O, ganun dati. O kaya mapapalo ka. O kaya, patatapusin mo na lahat, kahit paborito mong ulam yun nandun, hindi ka naman sa ubusan. It's just that, sige, mamaya ka kumain, maglaro ka na lang dyan. Diba ang hirap din nun, tapos kakain ka rin mag-isa, o parang ang lungkot-lungkot. Diba? Parang ang lungkot-lungkot. Ayoko yung feeling na ganun eh. Oo, na mag-isa ka na kumakain, sila nagkwentuhan, tapos ikaw kaya, ewan ko, no? Ako rin, nung nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya, as much as possible, gusto ko kapag niyaya mo ng kumain lahat nandiyan na. Nag-aaral ka, tumayo ka na muna dyan. 'Di ba? O kaya maliligo ka, mamaya ka na maligo. 'Di ba? Kumain ka na muna, ganito, magkasama-sama tayo. I have nothing against naman kay Mrs. Popoy, pero minsan talaga ako pa nga yung humihirit sa kanya, sabi ko, pwede ba kumain na muna rito? Mamaya, sino bang kausap? Mamaya na yung mga kwentuhang dito na, umupo na lahat, pumuesto na, o kaya tsaka pala magtitimpla ng patanggenya kasi nagtitimpla ng kape, ganyan. Pwede dito na sa lamesa, timplahin yan, dito na lahat. Diba? Sabay-sabay na nakaupo na lahat, hindi may kinakalikot dyan, bigla mong tatayo, mayaan. Ayoko na malikot. Kapag hindi, alam ni Mrs. Popoy yan, na iba kasi talaga eh. Iba talaga kapag kain sabay-sabay kayo, lalo na sa isang malaking pamilya, 'di ba? Okay naman, obviously, 'di ba? Malaki ang pamilya nyo, malaki ang pamilya nitong sina Kevin. Ayan, sino ba? Si Kevin, si Mama, si Papa. Ayan, at yung tatlo pa niya mga kapatid, si Kuya Chris, si Carla, at saka si Casey. 6 sila sa pamilya. Syempre, pagkakasyahin natin kung ano yung nandito, kapag ka nagpahuli-huli ka pa at naubusan ka pa, cargo de konsensya ko pa kapag nasarapan kami. Di ba? May mga ganun eh. Oo, at naubusan ka dyan. Kaya isa rin yung sa mga katwiran ng mga magulang natin na sabay-sabay. But aside from that, na mag-share tayo, yun nga, yung bonding, yung pagkikwentuhan, kumusta ang pag-aaral mo anak, kumusta ba ang trabaho mo, yan, may kasamaan ka ba ng loob, parang wala ka sa mood ngayon, yan yung paraan naman ng mga magulang natin, at tayo rin mga magkakapatid para mapansin, makumusta yung isa't isa na, sa araw na yun, diba, sa araw na yun, pero sabi nga, may mga pagbabago na katulad niyan, sana na-sustain, pero wala kinailangang umalis na ni Ate Carla. Ayan, kailangan din gusto na rin magpundar ni Kuya Chris ng Pero at the end of the story, natuwa naman ako, sabi ko, natatouch din ako, Of course, hindi naman tayo pwede mag-decide na lamang mga kapamilya na, we keep it this way as much as we can, diba? Syempre, pero nga dahil sa trabaho, dahil din sa requirement na meron ka na rin bubuing sarili mong pamilya o meron ka rin diskarte, kailangan mong lumabas na ng bahay. Umalis na ng bahay, medyo lumayo. Ayan, pero iba talaga yung pagkain kasama ang pamilya. Ayan, pero natuwa ako doon sa sabi ni Ate Casey na, Kevin, tawagan mo si Kuya, at ako, tatawagan ko si ate, tara, umuwi na tayo. Diba? Umuwi tayo, sabay-sabay ulit tayong kumain. Do it on a regular basis, if you can. Diba? Kung medyo malayo ka sa bahay ninyo, ayan, bisitahin mo yung tatay mo, bisitahin mo yung kapatid mo, diba? Lalo na kung wala na nga ang isa sa inyo. Dapat may ganun pa rin, may bonding, wag nating kalilimutan yan.
'Di ba? Wag nating kalilimutan 'yan dahil sayang yung mga panahon. The memories will stay forever. Ika nga, kaya wag natin sanang basta putulin at manatiling memorya na lang, ano? 'Di ba? Kung paminsan-minsan lang, at least nagagawa pa rin. 'Yun ang importante, 'di ba, na magkasama-sama ang isang pamilya. Okay? Pero ito, natuwa naman ako. Meron pang nakaisip at meron pa talaga nakapag-comment na si AJ Aki na sabi niya, may lalaki ang babae na yan. At saan nanggaling tong comment na to? Oo, siguro yung luto ni Patty, di ba? Nagluto si Patty, tapos iniwan niya na si Kevin. Sige na, papasok na ako, alis na ako. Ganyan. Inisip agad may lalaki. Hindi, papasok lang naman yung tao. Huwag nating bigyan ng ibang ibig sabihin, ha? Kaya talaga. Ayan, tapos sabi naman ni Paul Santos, hindi kasi masarap ang sabaw ni Patty. Ewan ko sa inyo. Ayan, well. Sige, basa muna tayo ng ilan. Salamat Kevin at naisipan mo na dito mag-unload. Ayan, marami kami natutunan at naalala noong mga panahon na kasama pa ang buong pamilya, lalo na nga sa mga oras ng pagkain. Ayan, thank you Sergio Gonzalez sa iyong komento. Ayan, si Riven Del Rosario naman sabi niya, hindi ka nag-iisa Kevin, ako din, I'm not happy. I'm not sad either. I can joke and laugh in front of other people. Pero pagka mag-isa na ako, I feel nothing. I feel empty. 'Di ba? At isa yan sa mga, ayan, thank you Riven, ano? Yeah, isa yan sa mga pangit na pakiramdam. You feel empty, parang wala lang pero ang bigat. 'Di ba? Wala pero ang bigat. I feel empty and yet it's heavy. 'Di ba? Paanong yung wala ay mabigat? Kasi nga lalo na kapag ang nawalang ito, na nararamdaman mo ay yung wala, ay yung isang mahal sa buhay mo. Especially si nanay o si tatay pa nga yan o isang kapatid mo. 'Di ba na mahal mo? Of course naman. Oo, mabigat. Ayan. Sabi ni Jan Rish Miller, sana mga anak ko mamulat din habang buhay pa ako. Ngayon kasi, kanya-kanya sila ng mundo, yan, yung mga bata dahil sa mga gadget at sa social media. Nagkikita na lamang kami pagkakakain. Minsan nga, hindi pa. Ako na lang naiingayan sa sarili ko sa kakasermon sa kanila. Pa-advise naman Popoy, nakaka-depress din kasi minsan. Ayan, para sa mga anak ni Janrish Miller, ayan niya, Mami Janrish Miller, at para din sa mga anak, ano, alam ko na kailangan nyong magtrabaho, alam ko na kailangan nyong mag-aral, pero sabi ko nga hindi naman ano yan eh. I mean, merong mga bagay na pwede naman maghintay. 'Di ba? Pero yung pagsasama-sama ng isang pamilya sa hapagkainan, ay huwag nyo naman sana pong ipagpaliban. Dahil yan yung mga oras, mga panahon na pwede tayong magkakumustahan. And your strongest and best support system is your family. 'Di ba? Hindi nyo dapat pabayaan yan. Sabihin nyo yung iba na may problema. Alam nyo, yung kami rin naman dati nakalatag na yung mga libro, ganyan. Wala kami mga gadgets noon. Pero pag sinabing kakain na, 'di ba? Dinner time na o magbe-breakfast na, iwanan mo muna yan dyan. Ganyan din naman mga gadgets ngayon. Di ba pwede namang iwanan yan? Kahit pag gustong-gusto mo nang gawin yan, kahit hindi pa ka pa nga gutom na gutom, kumain ka na muna. Sabayan mo na muna. Kasi alam nyo, ganito yan eh. May mga hindi ka masagot sa school. Di ba? Pwede mong tanungin kay nanay, kay tatay, habang kumakain kayo. Kami, sa ganun. At doon ko na-discover na yung tatay ko ay malalim ang dunong, 'di ba? Malalim ang dunong sa history, 'di ba? Ang paborito naming diskusyon minsan yung history, geography. Ayan, minsan pinag-uusapan namin yung mga pinag-aaralan namin yun noon. 'Di ba? Kahit yung mga kapatid ko ganyan, even the Noli Me Tangere, the El Filibusterismo, alamat ng Ibong Adarna, inaaral yan sa school noon eh. 'Di ba? Narinig ko sila ng mga kapatid ko, sabi ko, ano pinag-uusapan nila? Ganyan. Sino si Simon, sino si
sa sa El Filibusterismo, yung mga ganon. 'Di ba? Si Crisostomo Ibarra, sabi ko, sino ba yung mga yan? Tapos nung dumating na yung panahon ko na ito na, Daddy, di ba pinag-uusapan ninyo na nila ate to dati? Oo, maganda rin yan anak. Sabi niya, nare-refresh din kasi yung memory namin. Di ba? Hindi lang nakakapagpasikat yung mga magulang natin. Kundi natututo rin tayo sa kanila, no, sa mga healthy discussions. 'Di ba? Hindi lang healthy body ang magkakaroon ka, kundi magkakaroon ka rin ng healthy mind kapag ganyan. 'Di ba? Sabi naman ni Jervis, hindi talaga habang buhay ay magkakasama kayo sa buhay. Yung mga magulang at magkakapatid, dahil may bubukod talaga at magkakaroon ng sariling buhay. Ganun talaga. Sige, sabi naman ni Assorted Love Hurts, hug kita Kevin. Sure may naiyak talaga sa story mo. Yan. And nasan pa? Ano to? Si Marvin sabi niya, yan ang hindi namin naranasan. Yung kumain ng sabay-sabay sa harap ng lamesa. Kasi wala po kaming lamesa. Hindi ko alam kung totoo yan, Marvin, ha? Hindi ko alam kung totoo yan. Kung totoo, sige, hindi ako tatawa. Pero kung hindi totoo, hindi pa rin ako natatawa. Huwag ko sa'yo. Bahala ka dyan. Okay. Ayan, batiin na lang natin sino to? Si Rhea Aria. Ay, napakaganda ng sinabi ni Rhea Aria tungkol dito sa ating story for today. Ang pogi naman ni DJ Popoy, extra fresh ka naman today. I love you. I love you too, Rhea Aria. Ayan, thank you. Ayan, si Trina Loresca sabi niya, I feel you, Kevin. I lost my mom last June 30, 2018. One day before my birthday. So imagine yung feeling every year, di ba? I miss my mom. I miss this woman who taught me to be tough and empowered. It means, hindi naman boring ang story mo. Nag-aagaw nga yung iyak at tawa every time na may conversation kayong magkakapatid. Keep your faith in God and keep on believing on your own strength, in your own strength and dreams. Ayan, thank you. Ayan, iyak talaga ako habang naguhugas ng pinggan, si Maricel Mosquesa. Ayan, bubukod na rin ako, Popoy, nag-iipon lang ako pambili ng sariling bahay. From Abigail Enriquez. May mga kasama ka na ba sa bahay? Abigail, mukhang maraming mga nag-a-apply dito. Pero kung ayaw mo ng applicants, meron namang pwedeng imbitahan. Nandito lang rin naman ako. Para asar yung mga nag-a-apply na makasama. Diba? Nitong ating si Abigail. Ayan. Ay nako, sige mga kapamilya, maraming salamat po sa ating pagsasama-sama today. Ayan, at syempre, pasasalamatan din natin ang ating mga magagaling na mga dramatista. Ito, hindi naman sa pagmamayabang, pero ito yata yung pinakamarami kong cast na nakita. Ayan, pero ang sabi, #Dear MOR, di masarap. Di masarap, nandito kayo lahat. Diba? May mga ganyan din eh. Ayan, ang gumanap na si Kev ay si Dan Capuchon. Si Ate Casey niya, si Cindy Bacena. Si Kuya Chris, ginampanan naman ni Chan Palma. Si Ate Carla, si Kenneth Ancero. Si Mama, Jamie Rubio. Si Tita Beth, si Bea. Ayan, at syempre si Papa, si Jag Kamat, yung katrabaho nitong si Kevin ay si Makoy Marcos. At syempre yung bolerong boss na merong gustong ipasok na empleyado. Gusto mo ipasok? Ay ako, bilib talaga ako sa iyo eh. Ang problema lang bata, mas bilib ako dito sa isa eh. Pagbigyan na natin kasi may sikreto ako na alam na ito eh. Siyang dapat i-promote. Ikaw medyo, baka pwede naman. Ang mga style nyo, bulok, kadiri. Ayan, si Boss ay ginampanan ni Chi Pops. Ngayon at syempre si Patty, ayan, na napagdudahan na may ibang lalaki. Ano ba? Huwag naman ganun. Kailangan lang talaga umalis ng tao. Si Angelica Tagatak pala. Ayan, Angelica Tagatak. At syempre ang nurse.
Di ba, a nurse, imagine yung ang dami mga nakarelate din doon sa eksena na yun, ng hirap pumasok sa mga ospital, di ba? At ganun kahirap din maintindihan ang pakikipag-usap sa mga nurses. Di ba? Kasi meron lang boundary, meron kang face mask, may face shield, may PPE sila, tapos medyo hirap talaga magsalita. Ayan, no? Talagang ganun din yung boses na lumabas mula kay Nurse Chico Martin. Thank you. At ang sumulat ng ating kwento ngayon ay si Bea. Wala siya ngayon dito, pero thank you, Bea. At syempre, ang ating editor, si Joko Loco. Thank you so very much. Ayun na nga, mga kapamilya, bukas ulitin po natin ito at ang ating patikim para sa kwento naman na inyong matutunghayan bukas. Eto, pakinggan nyo. Masarap pa o hindi? Ngayong Webes sa Dear MOR. Medyo magulo lang, pero kung tutuusin, napakahiwaga din. Sobrang komplikado, and at the same time, sobrang wonderful ng damdamin ng tao. Hindi siya definitive. Madaling i-describe, pero mahirap i-define. #Dear MOR. Dalawa kami. Katapos ang di masarap, at dahil di masarap, di dalawa kami. Yun naman ang kasunod. #Dear MOR, dalawa kami. Ayan. Parang ang simple lang ng kwento bukas. Hindi siya mahirap i-explain pero komplikado. Hindi siya definitive pero ang hirap i-explain. Okay. Sige, tingnan natin kung gaano kaayos o kagulo ang kwento nating matutunghayan bukas dito sa Dear MOR. Ulitin natin to, mga kapamilya. Nakasama niyo po ang inyong lingkod sa ngalan ni Gorgeous B, DJ Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy na nagpapaalala, stay safe, stay healthy, at kahit ano po mangyari, please stay happy. Hanggang kailan mo kayang kumapit? Ayoko to! Ayoko nito! Tama na, please! Kung siya ay bumitaw na sa pagmamahal. Jake, andito kami. Mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Inihahandog ng MOR Entertainment. Aljon Mendoza. Pero bakit kung kailan nandun pa ako? Ganun niya kaayaw sa akin, Cherry. Karina Bautista. Umpisa pa lang to na mga kaya kong gawin. Para sa'yo. The Broken Hearted sa Dear MOR. Celebrity Specials, June 10, 12 noon sa MOR Entertainment YouTube channel. Asan ka ba? Pupuntahan kita. Basta, wish me luck, okay? Wish us luck. Dear MOR. Iba ang kilig sa ulig. Hola.